Magandang araw mga kaibigan. Nanood ako ng hearing sa House of the Representative dyan tungkol sa Sunshine Media Network International, na kung saan ang nag-ooperate pala dito ay talagang Suara Sog Media Corporation, at ang Sunshine Media Network International, na kung saan noong araw ay ang alam ng karamihan ay pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy, ay black timer lamang pala. Nakiki-broadcast lang sila. At ang ngayon, yung Kingdom of Jesus Christ, ay hindi na pala si Pastor Kibuloy ang namumuno, kundi ibang tao na, naipasa na. Sa madaling salita, si Pastor Kibuloy na nagbo-broadcast din dyan sa Suara Sog Media Corporation ay black timer din, katulad ni President Duterte, at saka itong mga sina Madam Badoy at saka si Mr. Silis, na kung saan nagsimula ang kontrobersya dahil sinabi nilang sa kanilang broadcast under the Sunshine Media Network International ay sila raw ay ang si Speaker Martin Romualdez ay gumastos daw ng 1.8 billion doon sa kanyang mga travel abroad sa loob ng last year, sa loob ng isang taon, na napatunayan ayon sa record ng House of the Representative ay 3.4 million lang pala. So, nasira ang pagkatao ni Speaker Romualdez, kaya nagkaroon ng Senate hearing, at ang pinopuntarya ay kung may responsibilidad ba ang media network, na maaari nilang, kung lumabag ba sila sa kontrata bilang franchise holder na binibigay ng gobyerno o hindi. Kung lumabag, at pwede silang matanggalan ng prangkisa. Huli na nang dumating ang dalawang angkor, na kung saan ang pinagsamulan ng inquiry na ito na si Madam Badoy at saka si Mr. Silis. Magagaling sila, lalo na si Mr. Silis, at saka hindi siya napilit kung sino ang source ng kanyang balita na 1.8 billion daw ang ginastos ni Speaker Romualdez, at samantalang sa tunay na totoong record doon sa house ay 3.4 million lang pala. Napakalaking diferensya. At ang si Madam Badoy naman ay medyo nagdrama pa, na mahal daw niya, respetado niya ang Kongreso dahil congressman yata dati ang tatay niya, palagi siyang nandyan, yung kumbaga sa ano. So si Mr. Silis, patawa-tawa lang, hindi siya napilit na i-reveal ang kanyang dalawang source ng balita. Ang sabi niya ay taga CCP-NPA daw yung isa, at pero dito siya na nahuli. At itong nabanggit niya na ang isang source niya ay doon sa Senate, sa opisina ng Senado. So lumawak, dahil kasi pa yung minutes ng i-send doon sa Senado, at i-request kung ano ang magiging reaction nila, ay nagdamay. So lumawak, doon sa nagkamali. Pero in the end, walang, kahit sa mga magsisinungaling pag-iiwas ng mga sagot sa tanong, ay ang mga congressman ay mga mababait.
Walang nagagalit o ano. Magaling ang talagang ang hearing ay mga gentleman ang congressman at walang na-contempt kahit na madalas umiiwas sa mga tanong at nagsisinungaling, walang na-contempt. Pero yung dalawang yun nga, anchor, hindi naman sa kanila talaga nakafocus. Hindi yun. Ang sentro talaga ng investigasyon ay kung may responsibilidad ba ang media network company sa mga inilalabas na balita ng kanilang mga tauhan o maging black timer man yan o empleyado nila, meron bang responsibilidad at kung lumabas sa Code of Ethics na nakalagay doon sa agreement sa pagbibigay ng prangkisa ay nilabag nila yon, ay ang kaparusahan ay maaring tanggalin ang prangkisa sa kanila na katulad ng ginawa sa ABS-CBN. Doon talaga yon ang in the end itong mga mga lahat sila mga nagtatrabaho diyan ay mawalan sila ng trabaho, ipapasara na yung istasyon. Hanggang dito na lamang mga kaibigan, maraming salamat po.